Samantala, hinuli ang isang Japanese national sa Alaminos City, Pangasinan dahil ito sa pagkuha umano niya ng isang giant clam na kabilang sa mga tinuturing na endangered species. Makibalita tayo kay Jet Arciliana ng GMA Dagupan. Nahaharap sa reklamo ang Japanese national na si Ken Yamatani, isang turista sa 100 Islands sa Alaminos City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, hinuli nila si Yamatani nitong linggo matapos umano niyang kumuha ng giant clam sa ilalim ng dagat. Nakita nung boatman na nung lumutang siya mula sa tubig, sumampa siya sa floating area na isang balsa. Hawak-hawak daw niya itong laman ng giant clam. Tinanggal daw ni Yamatani mula sa shell ang giant clam gamit ang isang bakal. Yung matigas na bakal para masira niya yung bahay ng taklubo. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang Japanese pero sabi raw niya sa mga pulis. Ang sinasabi niya, hindi ko makuha kasi birhans lang. Yun nga ang claim niya, nakita niyang lumulutang na. Hindi naman kumbinsido sa paliwanag ng Japanese ang Tourism Office ng Alaminos. Ikinatwiran din daw kasi ni Yamatani na walang signage sa lugar na nagsasabing bawal ang pagkuha ng taklobo. Paliwanag ng Tourism Office, bago pa man makatuntong sa 100 Islands National Park ang mga turista, sinasabihan na sila tungkol sa environmental laws. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng giant clams dahil kabilang ang mga ito sa endangered species. Sinampahan na si Yamatani ng reklamong paglabag sa National Integrated Protected Area System Act of 1992. Kapag napatunayang nagkasala, posible siyang magmulta ng mula 5,000 hanggang 500,000 piso o makulong ng mula 1 hanggang 6 na taon o pareho, depende sa pasya ng korte. Kabilang din sa mga bawal kunin at galawin sa dagat ng 100 Islands ang mga coral, shell, bonsai plant at maging ang buhangin sa mga beach. Jet Arciliana, Nagbabalita, Pilipinas.